from Apari to Davao. Ganyan daw kalawak ang umano'y suhulan gamit ang mga letter of authority at mission order ng BIR. Sinilip na ito ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mula Apari hanggang Davao, ang dami yung nagrereklamo sa amin, punong-puno na. Nabubugbog daw sa padulas o lagay ang business establishments dahil sa bribery system ng BIR. Inilantad ng Senate Blue Ribbon Committee na ginagamit sa extortion at korupsyon ang letters of authority at mission orders ng ahensya. Gaya po nito nag-email sa atin, in a span of 6 months, we were issued 4 separate letters of authority with 3 audits still ongoing. These laws overlap in periods and tax types, causing excessive disruption to our operation. Hindi daw nagpapaalam kay dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang Revenue District Offices para makapaghain ng mga lowa at mission order sa mga negosyante, dahilan para dumami ang mga kaso. Without your knowledge, inabuso po nila. Kaya minsan, 4, 5, 6, kayo, instruction nyo, 2 lang. Sige. Pero when they issue MOs, iba pa ho yun eh. Yun ang nagiging problema, naabuso po ng panahon ninyo. Kamakailan lang napalitan si Lumagi ni bagong Commissioner Charlito Mendoza. Ang letters of authority at mission orders para dapat sa pagsisigurong nakokolekta ng maayos ang mga buwis. Pero ibinahagi ni Senator Erwin Tulfo na 2% lang sa total tax collection ng BIR sa business sector ay galing sa LOAs at MOs. 98% ay voluntary tax payments mula sa businesses. Where did the rest of the collection go from these instruments? E di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs, at regional directors. Ganito po yung modus, Mr. Chair. 25% lang ng koleksyon kasi napupunta sa gobyerno yung may resibo. 75% goes straight to their pockets. Tinukoy ni Tulfo ang di umano'y 2 kolokoy na BIR employees na inaresto nitong Setyembre. May inassess daw silang kumpanya na nasa 36 million ang taxes, pero nagkaroon ng tawaran at na-reduce pa 6 million hanggang sa naging 800k ito. Pero pagdating sa resibo, bumaba raw ito pa 200k. 200,000 lang ay ireresibo, sa kanya na yung 600,000. Talo yung gobyerno ho rito eh. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. Kinilala ni Lumagi ang shortcomings ng ahensya sa kanyang termino, pero nanindigan itong isinulong niya ang integrity at professionalism sa kanyang stint bilang commissioner. In that course po, marami po tayong na nakasuhan ng mga big-time tax evaders. Ilang daang milyon po ang mga nakolekta natin from them. Dadaan na raw sa reshuffling ang mga kawani ng BIR matapos ang pagpalit ng liderato nito mula kay Lumagi papunta kay Mendoza. Kamakailan lang din, pinasuspinde ni Mendoza ang lahat ng field audits, kabilang ang pag-issue ng LOAs at MOs. Before the LOA is issued, it has to be cleared first by the national office. Okay, meaning kung meron pong LOA na may issue na meron pong fraud o meron pong corruption, you are taking this on and you will be responsible for that process. Yes, Mr. Chair. Ito ang unang pagsalang ng Blue Ribbon sa issue sa BIR at masusundan pa raw ito sa 2026. Kasunod yan ang mahabang investigasyon nila sa flood control scandal nitong mga nakaraang buwan. Tumalon man ang Senate Blue Ribbon Committee mula flood control probe pa BIR investigation. Nakatakda naman itong mag-release ng partial committee report tungkol sa flood control scandal sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.